Libag Amalam, narito na ang PIA News Cordillera. Para masiguro na hindi mantala at tuloy-tuloy pa rin ang pag-deliver sa mga produkto ng mga magsasaka at mangingisda, ipinatupad ang temporaryong pagtanggal ng toll fees para sa mga trucks na nagbibiyahe sa agri-fishery products. Special Food Lane Application binuksan si PIA SLU intern Renalyn Tahon para sa report. Sa gitna ng patuloy na pagtaas ng presyo ng krudo, inulunsad ng Department of Agriculture Cordillera ang Food Lane Accreditation Program sa Benguet Agri-Pinoy and Trading Center at La Trinidad Vegetable Trading Post. Ito ay alinsunod sa kautusan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa libreng toll fee sa mga vegetable truckers. Layunin nito ay mabawasan ang logistics costs para sa mga truckers at farmers at mapabilis ang distribusyon ng sariwang produkto mula sa riyon. Mga trackers natin, pwede bang opportunity to announce lang that yung ating food lane accreditation is ongoing doon sa BABTC and La Trinidad Vegetable Trading Post. Kung pwede po sana na yung mga trackers who want to avail of the toll fee, free toll fee for 1 month, magpa-accredit na po kayo doon. Nandun po yung mga staff ng mga DA. Ang libreng toll fee ay patutupad sa loob ng 1 buwan simula noong Abril 20. Ito ay direktang tulong lalo na sa mataas na gastusin sa gasolina at transportasyon. Malaking tulong to sa amin lalo na kung makalilibre talaga kami ng 1 buwan para minus gastos din kay boss. Malaking bagay yan kasi para makabawas sa gastusin ng operator para sa amin din na nagbibiyahe. Lahat dito, malaking minus sa amin yan kasi sa mahal ng krudo pa. Patuloy na tumatanggap ng aplikasyon para sa akreditasyon ang DA CAR. Samantala, hinihikayat ang mga magsasakang hindi makabenta ng kanilang mga produktong gulay na makipag-ugnayan sa DA CAR Agribusiness and Marketing Assistance Division para matulungan sila sa pagbenta sa kanilang mga produkto sa ilalim ng kadiwa ng Pangulo Program ng gobyerno. Ito si PIA SLU intern Renalyn Tahon para sa PIA News Cordillera. Bilang suporta sa mga magsasaka, binuksan ng mga estudyante ng Benguet State University ang isang flea market. Ano kaya ito? Alamin sa report ni PIA SLU intern Andrea Visperas. Tindig para sa magsasaka. Ito ang malinaw na panawagan ng mga kabataan sa pangunguna ng mga estudyante ng Benguet State University. Ito ay sa gitna ng kinakaharap na hamon ng nasabing sektor dahil sa krisis ng langis. Layunin ng inisyatibong ito na higit pang palakasin ang suporta sa sektor ng agrikultura upang makatulong sa kabuhayan ng magsasaka sa pamamagitan ng isang flea market na nagtatampok ng kanilang mga produkto. Sa paglulunsad ng tindig para sa mga magsasaka, ramdam ang pagkakaisa ng mga estudyante ng Benguet State University, katuwang ang Department of Agriculture CAR upang masuportahan ng mga local farmers na maibenta ang kanilang mga produkto. Bumili ang mga estudyante ng 200 kilo ng patatas, 100 kilo ng repolyo at 74 na kilo ng kamatis mula sa mga magsasaka ng Mangkayang Benguet na agad namang naubos sa unang araw. Kaya naman muli silang umorder na iba pang gulay gaya ng broccoli, cauliflower, beans, cucumber, patatas at repolyo. Start din po ito when the university called out na students must do something din po, something memorandum po. That's why we think of this activity po, tindig para sa mga magsasaka. So we partnered with the Department of Agriculture po. So ang function po nila, sila po yung mag-aangkat ng gulay from specifically Mangkayan po yung vegetables natin. So yun po doon po start ng activity na ito. Hinihikayat nila ang publiko na tangkilikin ang mga nasabing produkto dahil ang malilikom sa aktibidad ay mapupunta sa mga magsasaka at sa mga driver ng pampublikong transportasyon. We can extend our help to buying their products po kasi wala pong makukuha ang org namin dito, zero po kasi ibibigay po natin ito directly to the farmers din po. And actually, 10% po nito mabibigay din po sa drivers. So, I am calling po the general public to extend their help by buying our products. Isa ring rason kaya meron ng programang ito ay upang mamobilize ang mga gulay sa merkado na apektado sa crisis. We organize this and then from this one, it's in time doon sa program natin na yung
mobilization ng mga vegetables to market dahil dito sa effect ng oil crisis. So it's in time na may ganito na activity doon. So in coordination with BSU President si Kenneth Larwan, kung may itutulong sila regarding the mobilization ng vegetables to from farm to market. And yun nga po, sabi ni President Larwan, they have an activity of which ito po yung isang opportunity. Ang nasabing inisyatibo ay patunay na hindi na kailangan ng posisyon o papel para makatulong sa kapwa lalo na sa mga apektado ng crisis. Kailangan lamang ng pagkukusa at pagkakaisa. PIA SLU intern Andrea Vesperas para sa PIA News, Cordillera. Maglulunsad ng malakihang support program ang Department of Labor and Employment, katuwang ang Department of Agriculture at ang National Irrigation Administration para masuportahan ang mga magsasaka, mangingisda at transport workers na apektado ng krisis sa enerhiya. Layunin ng partnership na maipatupad ang programa para maibsan ang pasanin ng mga nabanggit na sektor sa ilalim ng Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o uplift sa pangunguna ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Nagkakaisa ang mga ahensya sa pagtulong sa mga vulnerableng sektor. Sa halip na mabigyan ng one-time payment ang mga benepisyaryo, kukunin sila ng pamahalaan na workers para sa pagsasaayos ng mga community facilities gaya ng farm-to-market roads, mga tulay, irrigation systems at public markets. Makikibahagi rin ang mga partisipante sa clean-up drives at pagtatanim ng puno para matugunan ang epekto ng climate change. Ipinasakamay ng Department of Health Cordillera ang DRRMH Technical Assistance Package at mahalagang emergency health commodities sa mga pamahalaang lokal ng mga lalawigan sa rehiyon. Kabilang narito ang water tanks, generator sets, portable toilets, shower facilities, wheelchairs, at mga tungkod na maaaring gamitin sa panahon ng sakuna. Bahagi rin ito ng paghahanda lalo na sa rehiyon na madalas daanan ng mga bagyo. Ayon kay DOH Regional Director Amelita Pangilinan, ang pangangalaga sa mga nasabing kagamitan at commodity ay nakasalalay sa mga LGU at kanilang constituents na nagsisilbing frontline responders. Puspusan ang kampanya ng Department of Environment and Natural Resources Cordillera laban sa forest fires at grass fire, lalo na ngayong dry season. Ayon kay DNCAR Regional Director Paquito Moreno, pinalalakas nila ang ugnayan sa mga pamahalang lokal at komunidad para sa pagprotekta sa mga kagubatan ng rehiyon. Binigyang diin din nito na ang proteksyon ng kalikasan ay responsibilidad din ng bawat isa. Pinalalakas din ng ahensya ang kanilang ugnayan sa Bureau of Fire Protection, ang pangunahing kagawaran sa pag-apula ng anumang klase ng sunog. Ipinanukala rin ng DNCAR ang pagpapatupad ng No Forest Fire Incentive Program kung saan ang mga LGU na hindi makakapagtala ng forest fire sa kanilang nasasakupan ay makatatanggap ng special grants at priority environmental projects. Isinagawa ang clean-up drive at information education campaign sa Tuba, Benguet bilang bahagi ng selebrasyon ng Buod River Day kamakailan. Magkakatuwang ang iba't ibang tanggapan sa isinagawang clean-up drive sa Buod River. Naging sentro naman ng IEC campaign ang pagprotekta sa mga ilog kung saan malaki ang papel ng komunidad dito. Ang Buod River Day ay komemerasyon din sa deklarasyon ng Buod River bilang Water Quality Management Area noong April 18. Pinalawig ng Bureau of Internal Revenue hanggang May 15 ang deadline ng pagbabayad ng income tax return. Gayunman, umapila ang BIR-CAR sa mga taxpayers na bayaran ng kanilang buwis bago ang itinakdang deadline. Magbayad ng tax dues bago ang nakatakdang deadline. Yan ang payo ng Bureau of Internal Revenue. Ayon sa BIR Cordillera, mas mainam pa rin ang pagbabayad ng maaga para maiwasan ang penalty. Sa original na schedule ng ahensya, April 15 pa sana ang deadline ng filing ng income tax returns at iba pang tax dues. Ngunit dahil sa kasalukuyang krisis, napalawig ang deadline hanggang sa May 15. This will help also our taxpayers in times that we have this crisis.
for them to be given more time, more leeway, okay, for the preparation of their income tax returns and pay their income taxes that is properly due to the government. Wala namang magiging epekto ang koleksyon sa napalawig na deadline. Pinalawig din ang ibang tax collection hanggang sa buwan ng Mayo. Sa kabila ng krisis, marami pa ring taxpayers ang naghain ng income tax returns at nagbayad ng kanilang taxes noong April 15. Ang BIR hindi kami nagkukulang, okay? As early as February of every year, okay, nagkakaroon na kami ng tax campaign kick-off, okay? So lahat ng mga revenue district offices, all revenue officers, all RDOs, all regional directors, we do tax campaign. Ayon sa BIR CAR, lahat ng Pilipino ay nakikinabang sa tax collection dahil ito ang lifeblood ng bansa. Ang mga taxes din ang pinagmumulan ng pondo ng bansa para sa operasyon ng mga ahensya at tanggapan ng pamahalaan, kabilang ang economic, infrastructure at iba pang development programs. Dayan Monica Tukay para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas. Dinala sa Nagaparandang Las Abra ang iba't ibang serbisyo ng pamahalaan mula sa ilalim ng Retooled Community Support Program. Bukod dito, nagkaroon din ng ugnayan sa barangay kung saan tinalakay ang mga programa na magpapaunlad sa komunidad. Iba't ibang serbisyo ng gobyerno ang dinala ng Retooled Community Support Program o RCSP, Serbisyo Karaban sa Barangay Nagaparandang Las Abra. Maliban sa mga serbisyo gaya ng libreng gupit, konsultasyon, libreng gamot at assistance mula sa iba't ibang opisina ng gobyerno, nagkaroon din ng dialogo upang pag-usapan ang mga isyu ng komunidad. Iti may katlo nga parte na dito ikot iso di jayen pinang-enhance ti barangay development plan. Iso nga iti nga tumulungan ng iti municipal government, provincial government, ti DILG, akas facilitators, ken dagiti national agencies tapno ma-identify nga talaga no anya dagiti appropriate nga needs dagiti barangay nga isonto iti lungalong tayo iti national government. Buo nga bagbagik at sukot-sukot. Kung nabayagon sir, di pala napan nga lawas, badi mo't malalayngan dahil ito sibot ko. Pasalamat bulong, nagpapailo ta mo ito nga mga mo't malalayngan. Iso nga, abya manakya doon na ta, imay kayo ta makatsik apang sir, para mo malayngan ako. Samantala, binigyang diin din ni Danglas Vice Mayor Russell Bragas ang kahalagaan ng pakikipagtulungan ng komunidad sa gobyerno. Antayo nga may libak na tinagaparan na baybayan na lugar. Ang isang lugar na nalipatan na baybayan na giti nagkalkalabas ng gobyerno. Antay may libak na ita. Kung magsipot na nakikooperar kayo, you supported the administration, you supported the government, binigbig yun, gusto nga turay, si pinili yun, tinasyaan nga dana, nagbang na lang ang marignayo, malakam yun, no niya, gusto nga gobyerno. Maliban sa barangay Nagaparan, 20 barangay pa sa lalawigan ng Abra ang sumasa ilalim sa RCSP ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict. Mula dito sa Abra, Christian Alicito Badeza para sa PIA News, Cordillera. Inilapit sa consumer ng Kalinga ang abot-kayang mga basic necessities sa pamamagitan ng Diskwento Caravan sa harap ng DTI Kalinga office nitong Abril 21. Katuwang ng DTI Kalinga ang Nawix Store kung saan may diskwento ng 2 piso hanggang 10 piso ang mga basic necessities at prime commodities. Ang aktibidad ay bahagi ng Consumer Protection Mandate ng DTI at matulungan ang mga consumer na maibsan ang kanilang pasanin dahil sa krisis. Nananawagan naman ang DTI Kalinga sa publiko na makibahagi sa mga kaparehong aktibidad na pumuprotekta sa interes ng mga consumer habang itinataguyod ang patas na trade practices sa probinsya. Mas maayos na biyahe matapos makumpleto ng NIA Apayao Irrigation Management Office ang 861.70 Metrong Service Road sa gilid ng Amado Lateral Canal ng West Apayao, Abulog Irrigation System sa Pudtol, Apayao.
Mas madali na para sa mga NIA personnel, heavy equipment at irrigators associations ang pagmomonitor, paglilinis at pagsasaayos sa mga bahagi ng kanal para sa magandang daloy ng tubig. Mas madali na rin ang pagbiyahe sa mga farm inputs, papasok sa mga sakahan at pagbiyahe ng produkto ng mga magsasaka sa merkado. Nagpasalamat naman ang NIA sa lahat ng tumulong para matapos ang nasabing proyekto. Nasubok ang theoretical knowledge ng mga estudyante ng Mountain Province State University sa isinagawang capstone and internship showcase. Iba't ibang sistema at aplikasyon para mahasa ang husay at ginhawa sa mga sektor itinampok. May report si Cheryl Itil. Ibinida ng mga estudyante mula sa Mountain Province State University ang kanilang mga inobasyon sa isinagawang capstone and internship showcase sa Bontoc, Kamakailan. Kabilang sa mga nagpakita ng kanilang mga gawa ang mga estudyante sa Department of Information Technology kung saan pinakita ang iba't ibang sistema at aplikasyon na dinesenyo katulad ng library login system using QR code, HIAG Food Delivery Admin Management Center, Customer Feedback Monitoring System, BFP Document Management System, Supply Inventory Digital Management System at iba pa. Para naman kay Shadrach Subila, isang IT student, malaking bagay ang nasabing aktibidad dahil nabigyan sila ng oportunidad na ipakita ang kanilang mga gawa. This is also very special because there are some agencies, visitors who came here to witness our works. So I am also very grateful and thankful to our instructors, our supervisors for guiding us and supporting us, and also for making this program possible. Layunin ng nasabing aktibidad na ipakita ang kakayahan ng mga estudyante na gamitin ang kanilang theoretical na kaalaman sa tunay na buhay. The purpose of this showcase is to show how classroom learning translate into actual industry or shall we say yung community application, no? And another one, this showcase provides the student the avenue to present the knowledge and the skills they have gained throughout their academic journey. This event was actually a great one, hoping na sana there would be more in the next few years, as it serves actually as an opportunity for us to discover what's the tools needed pala and what can be what can be done better, so at least we can improve the efficiency of our office for the coming years. Dumalo naman ang ilang line agencies na maaaring magbebenepisyo sa mga systems kagaya ng Department of Science and Technology, Social Security System, Bureau of Fire Protection, Technical Education and Skills Development Authority at Department of Information and Communications Technology. Mula rito sa Mountain Province, Cheryl Itil para sa PIA News Cordillera. Ipinamalas ng TechVoc trainees sa Cordillera ang kanilang kakayahan sa Regional Skills Olympics na ginanap sa Baguio City. Iba't ibang skills competition itinampok. Report mula kay PIA-SLU intern Melvin Paloten. Tagisan ng galing at kakayahan ang tampok sa 3 araw na Regional Skills Olympics kung saan ipinakita ng mga kalahok ang kanilang husay sa iba't ibang skills areas. Layunin ng kompetisyong ito na magsilbing entablado upang maipamalas ang kanilang mga natutunan at matukoy ang mga maaaring kumatawan ng rehiyon sa National Skills Olympics 2026. Ilan sa mga skills na tampok dito ay cooking, baking, restaurant service, hotel reception, bricklaying, floristry, eco-textile weaving, beauty therapy, at wall and flooring tiling. Ang mga kalahok ay mga kabataang nagmula sa 6 na probinsya ng Cordillera. Sila ay nagkaroon ng mahigit 1 hanggang 2 linggo na paghahanda. Some of them train for 1 week or 2 weeks, pero that depends on the preparation because the participants of this competition usually are the youth 20 years old and below. Some of them meron silang skills, innate skills already. Some of them after graduation, or some of them are even students. So that's the reason why depende sa skills nila
how to enhance those through practice. So that depends on them actually. Isa na lamang dyan si Jelly Ann Barbero, isang kalahok sa hotel and restaurant service mula sa Abra, na aminadong nakaranas ng ilang hamon sa kanyang paghahanda. Gayunpaman, naging porsigido pa rin siya at nairaos ang kanyang kompetisyon. Sa short preparation namin, we did our best pero it was not really enough, pero at least we tried our best. So as for me, sa restaurant service, I have trained sa barista, sa bartending, and then preparation also sa service for fine dining and banquet. Tapos yung mga, of course, yung mga fruit carving, and then table boxing and table napkin. Yung mga preparations lang din naman is more on improving yung speech skills ko for service. Tampok din sa Regional Skills Olympics ang eco-textile weaving. Ang eco-textile weaving ay isang tradisyonal na paraan ng paghahabi ng tela gamit ang natural biodegradable fibers upang sa gayon ay hindi ito makasira sa kalikasan. Gayon din na maipakita ang pagpapahalaga sa kultura ng Cordillera. Weaving culture kasi it's an old culture, it's an old craft. So ang pag old craft kasi, ang notion ng mga kabataan or ng notion ng general notion is it's for the old people, yung mga ganyan. So this is an opportunity to encourage younger generations that they can do or they can be creative, they can show their creativity through weaving. Ayan. Tapos it's a craft na they can also parang doon manggagaling din yung livelihood nila or they can earn parang ganon sa like any other skills din. Ang kompetisyon ay naganap mula Abril 20 hanggang 23. Ang mga nanalo ang kakatawan sa Cordillera sa national competition. And the participants dito sa Regional Skills Olympic ay mga winners sa Provincial Skills Competition din or Olympic in their respective provinces. Considering that this is a Regional Skills Olympic, maglalaban dito yung mga 6 na probinsya sa Cordillera for the regional. And ultimately, whoever wins dito sa Regional Skills Olympic will be representing the region for the national naman at National Skills Olympic, which will be held this year din at Subic, Zambales dito sa, of course, dito sa ating country. Ilan lamang ang mga ito sa mga skill area na inaalok ng TESDA. Gayunpaman, hindi rito nagtatapos ang hangarin ng ahensya na makapagbigay ng pagsasanay sa mga Pilipino upang mapaunlad ang kanilang mga kasanayan sa kanilang mga hilig at makasabay sa international standards. Kung isa ka rin sa nagbabalak palaguin ang inyong skills, cooking man o maging florist o baker, innate skills mo man o kahit hobby na gusto mong i-upskill, bukas ang TESDA para sa mga gustong mag-enroll. PIA SLU Intern Melvin Paloton para sa PIA News Cordillera. Ipinagdiriwang ng Barangay Alapang sa La Trinidad Benguet ang Potted Flower Festival. Paraan din ito ng pagtataguyod ng pangunahing kabuhayan sa barangay. Narito ang ulat ni PIA SLU Intern Hailey Silvestre. Bilang selebrasyon ng 8th Pot Flower Festival, isinagawa ang flower basket arrangement at dish garden competition dito sa Barangay Hall ng Alapang, La Trinidad, Benguet. Ang festival na ito ay nagbibigay diin sa kanilang produkto na potted flower kung saan nakakatulong din ito sa pagtataguyod ng turismo ng barangay at humihikayat sa mga bisita na pumasyal sa lugar. Potted Flower Festival is an opportunity or occasion for the farmers here in Alapang to show their products, particularly potted flower products. Tumutulong din ang aktibidad upang ipakita ang kabuhayan ng barangay Alapang at itanghal ang kanilang talento sa flower arrangement. Ang experience namin dito sa pag-flower arrangement, actually napakasaya kasi ito yung parang culminating activity namin na as flower farmers dito sa Alapang. Ito yung parang bonding namin every year. Ang selebrasyon na ito ay nagbibigay daan din sa mga flower farmers ng Alapang upang makapagsama-sama kada taon.
Maraming kababaihan ang lumahok upang ipamalas ang kanilang husay at kakayahan sa pag-aayos ng mga bulaklak. Ito si PIA SLU intern Hailey Silvestre para sa PIA News Cordillera. Ipinagdiwang ng bayan ng Hingyon sa Ifugao ang Gutad ad Hingyon. Ilang kompetisyon isinagawa. Magbabalita si Marcelo Ligawon. Daan-daang residente ng 12 barangay ng Hingyon, Ifugao ang nakibahagi sa selebrasyon ng Gutad ad Hingyon kamakailan. Nagbukas ang festival sa pamamagitan ng makulay na cultural parade kung saan bumidang natatanging kultura at pagkakakilanlan ng kinatawan ng mga barangay. Tinampok din nila ang kanilang mga lokal na produkto at tourism attractions. Isinagawa rin ang ilang kompetisyon, kabilang ang katutubong sayaw ng mabata at ang Bayao Rice Winemaking Contest. Helping each other to carry each other's burdens and ensure that one never is left behind. And fourth, last but not the least, ununmunan, being a good follower, to show respect to our laws and leaders and to contribute our best efforts to our community's success. Sa mensahe ni Office of Civil Defense Undersecretary Harold Cabreros na binasa ni OCDCA Regional Director Albert Mogol, sinabi nito na ang selebrasyon ay nagpapakita rin ng pagkakaisa ng komunidad na pinagbuklod ng tradisyon at kultura. The Gutad ad Hingyon Festival is more than just an event. It is an occasion that honors your roots and strengthens the bonds that unite you as a people. It shows a community that takes pride in its identity. Binigyan din nito ang mahalagang papel ng mga pamahalang lokal at komunidad sa pagpapanatili ng katatagan sa gitna ng mga hamon. Disaster resilience is not just the responsibility of the government alone. It is a shared duty that requires the active involvement of every individual, family, and community. Allow me to reinforce this important principle. Prepared individuals build prepared communities. Prepared families build prepared communities. And prepared communities build resilient nation. 3 araw sana ang selebrasyon pero ginawang 1 araw dahil sa kasalukuyang krisis sa enerhiya. Mula rito sa Ifugao, Marcelo Ligawon para sa PI News Cordillera. Yan lamang ang ilan sa mga balitang ating nakalap ngayong linggo. Para sa iba pang news updates, i-follow kami sa aming Facebook, PIA Cordillera Administrative Region at sa X-App sa PIA_Cordillera. Mag-subscribe din sa aming TikTok, Spotify at YouTube channel na PIA Cordillera. Ako po si Jonalyn Ponciano na Imbag Amalang.